nanonood ng balitaan sa CNN Philippines. Isuplong ang mga kumpanyang sa tingin nyo'y nananamantala sa presyo. Yan ang panawagan ng Philippine Competition Commission sa mga mamimili. Layunin ng komisyon na isulong ang karapatan ng mga mamimili, lalo ba't isang taon pa lamang mula nang maipasa ang competition law sa bansa. Ang ulat mula kay Claire Yao. Kapag may kompetensya ang mga negosyante, bumababa ang presyo at gumaganda ang kalidad ng mga bilihin. Kung kaya naman dapat alamin ng mga mamimili ang kanilang mga karapatan kapag ang mga kumpanya ay nakikipagsabwatan para paghatian ang merkado. Bago pa lamang na naisa sa katuparan ang competition law. Ayon sa Philippine Competition Commission, kahit may pang-aabuso ng ginagawa ang mga kumpanya, kadalasan hindi ito napapansin ng publiko dahil nakasanayan na. Ang pangkaraniwang pang-aabuso daw ay ang price fixing. Bumubuo ng kartel ang mga kumpanya at idinidikta nila ang presyo ng mga bilihin. Isang senyales nito ay kapag halos magkakapareho ang paggalaw sa presyo ng mga produkto ng iba't ibang kumpanya. Normal na tapatan ng mga negosyante ang pagbaba ng presyo ng kakumpetensya. But you won't do it exactly at the same time, right? Sometimes in the natural course of business, there's a lag of 1 day or even 2 days or some time. Pero nakapagtataka kung kapag sabay-sabay din ang pagtaas ng mga presyo. I would wonder if I'm a consumer, if someone raises their price and I'm already profiting at the lower price, why would I match his higher price? Para sa ibang industriya tulad ng tinapay at canned goods, karaniwang inaanunsyo ng mga grupo ng negosyante ang pagbabago sa presyo ng kanilang mga produkto. Pero anila, ang pag-aanunsyo ng mga presyo ng bilihin ay utos ng gobyerno. Para kay Reggie Salas, may-ari ng isang maliit na botika, hindi laging patas ang kalakalan. You know, there is a drugstore na yun na nagdidikta ng presyo. So, pag mas mataas doon, edi lalangawin kami. So, dapat at least mas mababa. Mas kaya ng malalaking botika na magbigay ng discount para sa mga senior citizen at mga single parent. Ito'y ikalulugi naman ng mga maliliit na tindahan. Banta ni Salas, kapag magsara ang mga lokal na botika, mahihirapan ang mga mamimiling makabili ng kinakailangan lang gamot. Claire Yao, CNN Philippines.